Pero, yung taong tumutulong sa akin, nagalit siya sa akin. Sabi niya, ba't mo sinusoli-soli? Bakit ka tumatanggi? Ba't ka nag-back out? Bakit marami ka bang pera? Dami mo ang utang. Sabi niya, gano'n, dami mo pa dapat yan. Kasi sa kanya may utang din ako, tinutulungan niya ako. Siya yung nagbigay ng down payment sa bahay ko. Yung monthly amortization ng bahay mo, hindi ka pa tapos. Yung pinang-down payment dyan, utang mo lang. Tapos, binigyan ka na nga ni Lord ng trabaho, tatanggihan mo pa. Siyempre, yun ang pagkakaintindihan, di ba? Ng ibang mga kapatid natin, basta blessing yan, lahat galing kay Lord. Eh siyempre, iba din naman yung conviction ko, iba yung conviction niya. Ako yung conviction ko, hindi, ayaw ni Lord. Parang nagagamit lang dyan. Ay, bahala ka. Sige, magdasal ka mabuti kasi pinasukan mo na sana mabayaran niya ng bahay mo. Diba? Mabayaran lahat ng utang mo. At magdasal ka mabuti kasi baka wala nang kumuha sa'yo, sabi niya. Dahil masyado kang na maarte, papili-pili ka na ng pelikula, wala nang kukuha sa'yo. But God is good. May music ako. But God is good. Hindi totoong nangyari yun. Ang totoong nangyari, mas dumami yung offer, mas wala ng mga komplikasyon na role, mas mababait, and at the same time, mas malaki yung offer. Mas malaki pa kasi yata nung binabayad sa akin ng bata ako per picture, ito per day lang. O diba? Ang galing ni Lord. At yung bahay na sinasabi niya na, binabayaran mo pa yan ng monthly amortization, payable in 5 years, in 3 years tapos. In 3 years tapos. Ganun kabait si Lord. So anyway, meron pang isa eh. Actually, dito rin sa Channel 2 nun, may ginawa ko yung, ano yung pangako sa'yo. Then after that, sabi ni Direk Rory, hintay ka lang, Ami. Siyempre, kailangan kong trabaho. Kaya wala akong asawa, wala akong bubuhay sa akin. Ako lang, tapos breadwinner ako sa family, may bata akong trabaho. Eh, maghintay ka lang. So mga naghintay ako ng 4 months o ilang months. And then umabot nung matapos yung pangako sa'yo. Umabot nung magpapasko ulit. Merong isang show parang yung kila Yula, kay Vina Morales. May role din ako doon na nung malaman ko rin yung role ko, sorry po direct, hindi pwede. Sabi niya, Ami, I didn't know na yung religion na magiging problem pala natin. Sabi ko, hindi po, ito yung personal relationship ko kay Lord. Ito yung conviction ko na hindi pwede. Tapos sabi ko, ay, ganon. And then sabi ko, it won't please God. Sorry. Oh, okay. Ganon. So, naghintay lang ako sandali. Pero ang bait talaga ni Lord. Alam niyo, naging kapalit nun. After that, napunta ako sa Channel 7. Ginawa ko yung Narito ang Puso ko with Julina Magdangal. Siguro umabot yun ng mga 1 year mahigit. After that, hindi pa natatapos yun or patapos pa lang yun. Kinuha nila ako dun sa Kahit Kailan na afternoon show. Patapos pa lang yung Kahit Kailan, may kasunod na kagad ng Mulawin. Hindi pa natatapos ang Mulawin. Kinuha na rin ako dun sa Now and Forever na daytime show. Hindi pa natatapos yung Now and Forever. Kinuha nila ako dito sa Sugo. Hindi pa natatapos yung Sugo. Kinukontak na ako nung Bituing Walang Ningning dito. Tinanggap ko yung Bituing Walang Ningning. Tapos, malatapos pa lang yung Bituin Walang Ningning, kinakausap nila yung isang show, yung Walang Kapalit, yung kay Piolo at kay Claudine. Nagtitating ako sa umaga dun sa Bituin Walang Ningning. Sa hapon, tatakbo ako dun sa Walang Kapalit dahil mag-i-start. Yung isa nagko-closing, yung isa nag-i-start. So, kailangan parehong maganda ang mga eksena. Diba? Kaya naloloka ako, saan akong punta. Matapos yung Walang Kapalit, sabi ko, Lord, teka muna, magpapahinga muna ako. Sobra-sobra yung blessings. Upo muna ako, papahinga muna ako. So since then, nung sinabi ko po yun, 2007, ngayon 2010, nagpapahinga pa rin. Sobrang daming... Ay, hindi po ako nagyayabang sa inyo. Ang pinagyayabang ko dito, ang Panginoon. Ang pinagyayabang ko dito, na siyang nagpo-provide ng lahat ng kailangan ko sa buhay ko. Pag sinabi nga nila sa akin, palibasa mayaman ka na, ay oo, mayaman ako. Eh ang tatay ko ba naman ng Diyos, may-ari nitong mundo, pero pa bang mas yayaman sa akin? Wala! Lahat ng hiningin ko, kahit anong gusto ko, basta't makakabuti sa akin, ibibigay niya sa akin. Pero pag makakasama, teka muna anak, alam ko kung ano mangyayari dyan, diba? Pero pag makakabuti sa akin, bibigay niya, spoiled ako kay Lord. Ganon. Kaya wala na mas liyaman pa sa akin. Kaya lang ko minsan, nakukonbig ako na pag pinahiram ka ng talent, dapat gamitin mo. Kaya sige na nga, Lord,
may in-offer sa akin ilang weeks na, 2 weeks ago. Sabi, sinirequest ni Lorna ikaw daw ba kasama? Ha? O sige, ano muna yan? Pwede bang mag-request? Pwede bang ganito? Tas ganito? Ay, di pa payag yan, sabi ni Nay Lolit. Di pa payag yan. Tanong mo lang, pumayag. Sabi, manager ko si Lord May mananalo ba sa manager ko? Diba? Pwede ka na hanggang ganito, ano lang, tsaka ganito, ano. Pumayag lahat. Uy, spoiled. Kaya, magtatrabaho ko ulit. So next week, mag-start ako ng back kay Sir Deo, Adrenal. Ganyan. Happy naman siya. Happy naman sila. Si Miss Charo nga, "Uy, thank you. Ay, ang presidente lumalapit sa akin." Pinabati ako. Si Tita Cory, "Ay, thank you. Tinanggap mo yan." Ganyan. "Ay, opo. Salamat din po. Di ba, di niyo ako nakakalimutan." Hindi talaga ako nagyayabang. Alam niyo, lahat yata kasi sa lahat na halos ng show dito, ilang beses na lagi nila akong kinakasting, lagi akong tinatanggihan. Wala pa akong plano magtrabaho. Nag-enjoy pa akong ano sabihin ko? Sige na nga, prinsesa ng asawa ko. Anyway, kung ikukwento ko sa inyo lahat,